O tunay na iglesia ba yan? Hindi. Bakit? Dala-dalawa na eh. Pag isa lang, Denmark. Sa'yo pala isa, tatlo. Sa'yo pala isa, dalawa. Kaya hindi siya makasagot sa tanong ko eh. Dahil ang iglesia, ang inaaniban niya, founder, sulpot ni Ellen G. White na isang protestanteng sulpot. Mas matanda pa sa inyo Katoliko. Alam mo, Denmark, pambihira ka naman, no? Kaya yan ang nangyayari sa'yo eh. Hindi ako stand sa Catholic Church, ano? Pero kung pagbabasihan lang naman ng totoo, basta totoo pa sa inyong Catholic Church dahil bulaan ng propeta ninyo si Ellen G. White. Car bag sauce, simple hand. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative brother Denmark Santiago ng Seventh-day Adventist Church. At ako tayo sa unang pagtatanong ni Brother Jared. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Ready ka na ba, Pastor Denmark? Yes. Ito, moderator, ang una kong tanong. Sabi mo kanina, yung katangian ng tunay na iglesia sumusunod sa utos. Tama, tinatanggap mo ba yon? Yes or no, categorical? Yes, tinatanggap ko, sumusunod ako sa utos eh. Kaya nga po kami nangingili ng Sabat at sinusunod namin ng 10 utos. Hindi gaya po ninyo na ang pagsamba ninyo linggo. Wala po niyan sa Biblia na ipinag-utos na mangiling kayo ng linggo. Nakikikopya kayo sa Katoliko. Okay, tanong ko sa'yo, yung linggo ba? Araw ba yung linggo? Yes or no? Yes, araw po yung linggo. Sino ba naman pong hindi matino ang magsasabi na hindi araw ang linggo? Sige, next question. Maganda, maganda. Siya ang unang araw ng Sanlinggo ayon sa Mateo 28:1. No, pagkatapos ng araw ng Sabat. Next question. Ikaw ha, kulit mo ha. Ito, ngayong tinatanggap mo kanina na yung araw ay linggo o yung linggo ay araw. Tinatanggap mo ba o tama ba itong nasa 2:46 ng gawa na araw-araw silang nagsipanatiling matibay? Tanong ko sa'yo, pag sinabing araw-araw nagsipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo, kasama ba yung linggo doon? Yes or no? Yes, kasama sa talaga. Pero hindi po sabihin na marami ang araw ng Pangilin. Tandaan natin, sa buong Biblia, wala kayong mahanap na araw-araw kayo mangilin. Bagpos ang sinabi, Exodo 20, talatang 8, no? Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat upang inyong pangilin. Ngayong tinatanggap mo na tama yung nasa 2:46 ng gawa na araw-araw silang nagkakatipon sa templo. Pag sinabing araw-araw, ulit ang tanong, kasama ba yung linggo dong nagkakatipon sila sa templo? Yes or no? Yes. Ayun, salamat. Pero hindi ibig sabihin na araw-araw yung pagkakatipon eh araw-araw din ang Pangilin. Wala nga po kayong mababasa. Wala naman ako sinabing Pangilin eh. So, amunin kita kung may mababasa ka araw-araw ang Pangilin. Pero sa Exodo 20, talatang 8, Sabado lang dapat mangilin. Yan lang po ang araw na pinili ng Pangilin. Ibig sabihin, para pala sa Seventh-day Adventist, yung pagkakatipon o yung pagkaka-congregate ng unang araw ng Sanlinggo ay masama. Yes or no? Yes and no. Yes and no. Una, yes, kapag ginawa mong araw ng Pangilin, which is hindi utos ng Diyos yan. Utos yan ng tao. Utos yan ng Romano Katoliko. Andiyan ka ng Romano Katoliko. At no, dahil mayroon din kaming mga meeting ng mga elders, etc., mga dyan sa araw na yan. Ito, tanong ko, ang moderator, ulitin ko yung tanong. Kasi hindi ko nilagyan ng categorical. Ngayon, sa Seventh-day Adventist ba, pag nagkatipo ng unang araw ng Sanlinggo, linggo, masama ba? Yes or no? Wala akong sinabing yes, no. Ang sinabi ko, yes or no lang, categorical. Matuto ka sumagot, di ka sumasagot eh. Sagot, yes and no. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection.
Objection, moderator. Unahin natin ang objection mo na. Objection, Jared, ano yan? Matuto siyang sumagot sa tanong. You are under cross-examination. Ang tanong ko sa'yo, yes or no, mamili ka sa dalawa. Hindi yung dalawa pinapakyaw mo, pambira ka naman. Okay na. Brother Denmar, may Yes, counter or no objection. lang. Okay na, bro. Counter objection, Denmar, bro. Ang sagot ko po, Mr. Moderator, no? Yes. Dinagdagan ko yung paliwanag ko ng no. Kaya nga dinagdag ko eh. Okay. Okay. Wait lang. Hindi niya So, po ganito. nakukuha. Oo. So, ganito mga kapatid ha, Brother Almazura, tinatanggap ko yan as a valid answer kahit pa dalawa yung pinipili niya. So, nasa inyo naman yan mamaya kung paano nyo ipapaliwanag yan. So, Brother Denmar, tuloy ka muna sa sagot mo na yes and no. Proceed, bro. Yes! Dahil kung ito ay ipangingilin mo ang araw ng linggo. Walang utos sa Biblia na ipangilin mo ang araw ng linggo. Maliban lang kung may mabasa ka talaga, bibigyan pa kita ng 1,000. Eh, wala kang mabasa, hindi kita bibigyan. Pero pag ang sagot ko, no, dahil may mga pagkakatipong kami dyan, pero hindi yan araw ng pangilin. No? May Next question. May mga meeting. Therefore, sa oras na ito, at sa araw na ito, kinokontra mo yung sarili mo dahil yung mismo mong sagot ay nagkokontrahan na yes, no? No! Hindi ko kontra. Ito lang hindi makaintindi. Araw-araw, pwedeng magpulong. Pero tanging isa lang ang araw ng pangilin, ang Sabado. Iba po kasi ang ibig sabihin ng araw ng pangilin. No, dahil ang pangingilin, ito ay binasbasan at pinagpala ng Panginoon na kanyang ipinagpalingaan sa pitong araw base Next sa question. Genesis 2. Next question. Ibig sabihin, tinatanggap mo na tradisyon ni Kristo sa panahong Kristiyano yung pangingili ng Sabat? Yes or no? Yes! Categorical. Na ulo ng iglesia, Sabbath keeper. Kaya dapat ang katawan o ang iglesia, Sabbath keeper. Kapag ang ulo, Sabadista, hindi pwedeng dating daan. Kasi nga hindi naman dating daan si Jesus. Dahil ang dating daan, according kay Job, nilalakaran ng masasama. Huwag ka doon. Next question. Next question, tingnan mo naman, oh. Next Ito, question, ngayon sabi mo kanina, yung katangian ng tunay na iglesyang nasa Biblia, meron silang bautismo. Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Yes, may bautismo kami. Yun nga, binabautismo ka. Gusto mo bautismo? Pabautismo kita ngayon din eh. Pagkatapos ng debate kita, pabautismo kita eh. No? Wait lang. Objection, moderator. Wait lang, time stop mo na. Objection. Bro, Jared, anong objection, bro? Objection, moderator. Kung magsasama siya ng cargo, kung magsasama siya sa impyerno, sarilihin niya na lang, huwag niya na ako idamay dyan sa sabatista nila. Okay. Sige. Counter objection doon, Brother Gerard. Brother Denmar. Counter objection, hindi pa po ako tapos sumagot eh. Nag-i-interrupt eh. Okay. Bro, wag kang, bro ha, yung magtanong ka lang, bro, mamaya ipaliwanag mo yon para sa kanya. Basta sagot niya yon. Bro Denmar, dahil napigil ka doon, bro, naputol ka. 20 seconds ulit, Brother Denmar, sa pagsagot, yung sa bautismo. Yes, nagbabautismo ang tunay na iglesia. Kaya nga, kung gusto mo magpabautismo ka, pwede mamayang hapon, pwede gawin natin. No, papatawag tayo ng pastor, marami tayong pastor dito. Papatawag tayo. Special pa, saan mo ba gusto? Wait lang bro. Next question. Sige, ngayon. Yung bautismo ba ng Seventh-day Adventist, merong tinatawag na rebaptism? Yes or no? Objection, Mr. Moderator? Objection. Bro, anong objection natin, Bro Denmar? Hindi ko pa po inilalatan yung baptism. Automatic next question yan sa ating rules. Proceed, bro. Next question. Ang bihira ka naman, oh. Ngayon, ito ngayong sinasabi mong si Kristo nangingili ng Sabat. Ngayon, bakit sa 5:18 ng 1, pinagsisikapan siyang patay ng mga Hudyo? Ito tanong. A, dahil sinira niyang araw ng Sabat. B, dahil ipinangilin niya sa 5:18 ng 1. Diyan tayo. Naiipit ka na eh. Okay, sagot? A or B? Sagot. 10 seconds. Proceed. Dahil ang nagsasabi nun, yung nagbibintang sa kanya. Time. 7 minutes time na. Time na, bro. Time na.
Diba? Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Siyempre, dako tayo sa ating negative first stand. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Sabi ni Ariel Balahadia, mukhang maganda ito, parehas hyper. Shoutout din mga kapatid kay Dennis Pagula. Lilong mo, bautismo, sarap-sarap ng lechon at hipon. Shoutout din kay Pantorina Charlie Bira. Shoutout din kay Baymax Socris. Hahaha daw. Noel Pastor Ramos. Naiipit na yung kalaban ni Brad Jared. At shoutout din kay Dennis Pagua. Sabi niya, sinisira nga ni Kristo ang Sabat eh. Hahaha. Shoutout din kay Noel Pastor Ramos, Kawawa SDA. Shoutout din kay Arlie Baradas. Sa lahat ng araw, Sabat lamang ang sinabi ng Panginoon na remember to keep it holy. Shoutout din kay Erin Manlapas, yes or no? Shoutout din kay dito kay Dennis, sabi niya go Brother Jared. At kay Henry Tony, hindi talaga mahihiya itong si Denmar, madaling angkinin pero hindi mapatunayan sa kasaysayan at Biblia. Shoutout din dito kay Baymax Socris, Malasuriano na naman yan si Jared. At John Ayas, yung Catholic pala tapos nag-SDA ka. At dito din kay Kasan Gumising, tanong ko lang sa lahat ng mga Kristiyano, ano ba ang reliyon ni Jesus nung hindi pa nabautismuhan at ano naman ang reliyon niya pagkatapos niyang bautismuhan biblical? Ito din kay John Ayas, accusation with someone without evidence is a crime. Cyber law yan. Shoutout din kay Noel. Okay, ito na yung kanina. Arlie Barada, shoutout sa iyo. Dito din sa atin sa Russia TV mga kapatid, gusto ko lang i-shoutout din yung ating mga nanonood dyan kay excuse me. Dito kay Jeko, paki-shoutout Sir Russia. Kay Munsi Yuhi, shoutout mo din ako bro Russia, nag-aabang ng debate forum mo from Baguio. Yan, shoutout sa lahat ng taga Baguio dyan. Si Romeo Villanueva, sabi niya, yung mga nagsasabi na sila ang katotohanan, kabaliktaran dahil may mga kanya-kanyang isip ang mga tao. Ang patunay, ang kanilang tinitingnan, hindi ang bunganga lang na lumalabas. Ayan mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo dito. Brother Jared, bilang negatibo, your time start now bro. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Natutuwa ako sa kalaban natin dito kay Pastor na iipit eh. Ngayon, ang dami niya dito mga sinulat ko mga kapatid eh, no? Yung katangian daw ng tunay na iglesia, sumusunod sa utos. Merong bautismo. At yung tunay na iglesia, meron daw sabat. Sinira nga ni Kristo, pabihira ka naman. Kaya nga sayang, hindi ko natanong sa kanya eh. Dahil ang tanong ko sa kanya, tinatanggap mo ba? Na yung nasa 5:18 ng 1, alin yung bakit pinagsisikapan siyang patay ng mga Hudyo? Dahil sinira niya yung araw ng Sabat, di dahil ipinangili niya. Sukat mo sabihin paratang daw yun? Paano mo sasabihin paratang yun? Ibig sabihin pala si Apostol Juan nagsasabi ng chismis. Ikaw na lang sana yung chismoso. Basahin natin ang 5:18 ng 1. Dahil nga dito ay lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Wala namang sinabi yan, dahil nga dito pinararatangan siya ng mga Hudyo. Hindi naman paratang yan eh. Ulat yan galing kay Apostol Juan. Yan yung nakita at narinig niya na hindi naintindihan ni Denmark. 1:3 ng unang 1. Yaong aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Ngayon, ano yung ibinabalita ni Apostol Juan o yung inuulat niya? Nasa 5:18 na ng 1 eh. Na dahil nga dito lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Tapos sasabihin mo, si Kristo ulo ng iglesia. Ngayon ang ulo ng iglesia dapat mangili ng Sabat. Hindi nga nangiling si Kristo eh. Sinira niya kaya nga gusto siyang patayin ng mga Hudyo eh. Malamang kung nandun ka Denmark, sasama ka rin dun eh. Kaya itong paliwanag ni Pastor Denmark, ang labo eh, parang bato sa buhangin. Talagang, yung kumbaga sa asfalto, talagang lumang-luma ngayon.
Ano bang tunay na iglesyang nasa Biblia? Paulit-ulit na natin itong pinapaliwanag na hindi nauunawaan ni Pastor. Unang-una, binasa niya rin yung 16-18 ng Mateo. Basahin natin. O kay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Seventh-day Adventist Church. O sa Portuguese, Igreja Adventista del Séptimo Dia. Mayroon ba nun? Wala nga sa Biblia yun eh. Dahil yung itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, Iglesia, hindi Iglesia Adventista del Séptimo Dia. Ngayon, sa lahat ba ng sintidong pagsasalita ni Kristo, siya lang o may nag-utos sa kanya? 12:49 of Book of John, sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin, siyang nag-uutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Kaya lahat ng sinasabi ni Kristo galing sa Diyos yun eh. Kailan? Di sa lahat ng sintidong pagsasalita niya. Kaya nga lahat ng aking sasabihin, future progressive. Hindi naman sinabing lahat ng aking mga sinabi, lahat ng aking sasabihin at sasalitain. Ibig sabihin, maski dun sa 18 ng Mateo, dun sa synastic gospel na yon, na promise ni Kristo, sinasabi niya na magtatayo siya ng iglesia at ang nag-utos nun ang Ama. Ngayon, kaninong pangalan ba tatawagin yun? Tatawagin ba sa pangalan ng Sabado o sa ikapitong araw gaya ng Seventh-day Adventist Sabado? Naku, napaka-engot naman ng patawarin na lang mga kapatid, ano? Pinipigilan kong mapikon eh. Pinipigilan kong magalit eh. At kung magalit man ako, utos naman yon. 12:9 ng Roma. Dahil yun yung pag-ibig na hindi pagpapaimbabaw. Na ano? Nakapootan ninyong masama. Kaya kung mapuot man ako sa iyo, kapatid na Denmar, utos ni Kristo yon na hindi natutunan ng Seventh-day Adventist. Tapos tinamin mo pa si Soriano. Hindi naman ako dating dan. Ang bihira ka naman. Pati si Rason, idadamin pa. Sana na lang pala, silang dalawa yung hinamon mo, hindi ako. Hindi naman ako kanin doon. Pambihira ka naman. XMCGA ako, no? Chismoso ka talaga. Nakikinig ata to sa mga chismis eh. Alam mo, sa sa kasabihan Tagalog, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya, chismoso ka. Kamangmangan yan eh. 24:9 ng Kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. At isa dun sa pag-iisip ng kamangmangan, yung ikapit mo naman sa kanya yung relihiyon, na hindi niya naman relihiyon. Unang-una, hindi naman ako MCJ, dadamay mo ko dyan. Kayo na lang sana, problema nyo na yan, Denmar. Tapos ang dami niya pong sinabi. Ayan, makikilala sa turo. Tama. Basahin natin ng 7:17 na 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Tanong, ano ba yung isa sa turo nung iglesyang nasa Biblia? Aba, meron talagang turo yun. Hindi yung turo ng Seventh-day Adventist na pag nagsimba ka daw ng linggo, tatatakan ka ng Antikristo. Katunayan, mismo sila Apostol Pablo, nagkakatipon sila ng unang araw ng Sanlinggo eh. At yung unang araw ng Sanlinggo, linggo yun. Bro, tinanong ko sa kanya, masama ba sa Seventh-day Adventist? Masama ba sa Seventh-day Adventist na mag-congregate o magkatipon ng linggo? Yes or no? Yes daw na no. Bakit niya sinagot yon? Kasi ipit na siya eh. Ipit na siya. Yan ang problema sa mga pastor na pinabili ng toyo, pinabili ng suka. Alam mo, nung nasa Katoliko ka, hanga ako sa'yo eh. Ngayon, nawala na eh. Guruin mo sila Amikan na nahigit ka nila akong Amikan. Hindi chismis to, ano? Hindi chismis ito. Katotohanan nito, nasa Biblia ito. Na ano? 24:24 ng Mateo, sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulang propet at bulang Kristo sa sanlibutan. At ano pat maaring iligaw mga sirang. Kaya ligaw na ligaw ka na din, Mare. Tama yun. 7:17 naman, makikilala sa turo. At isa dun sa turo, yung pumili ng mabuting pangalan. Hindi pinapili sa pangalan ng Sabado. 22:1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan. Anong time na, Brother Rasha? Ang mabuting pangalan ay maiging piliin. At isa dun sa pangalan na mabuti na dapat nating piliin, dun sa pangalan ng tayo at ang nagtayo nun, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga iglesia ng Diyos eh. Kaya itong paliwanag ni Brother Denmar parang bato sa buhangin eh. Naalala ko doon yung kanta na kapag ang puso'y
natutong magmahal. Bawat tibok ay may kulay at buhay, ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Kay hirap unawain bawat damdamin, pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Ngunit kung ang pagsuyo'y lipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Kay hirap unawain bawat damdamin, pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Kaya yung paliwanag nito ni Denmark, parang bato sa buhangin, hindi makita, ang labo eh. Kaya hindi paliwanag yung palabo yan eh. Bakit? Bakit? 4:4 ng ikalawang Korinto, dahil binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisampalataya. Bulag kasi siya, hindi niya mapakilala yung tunay na karunungan ng Diyos dahil wala naman siya doon sa tunay na iglesia ang nasa Biblia. Dahil para mapakilala mo yung karunungan ng Diyos, 3 Gs ng Efeso, upang sa gayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga panunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ang sari-saring karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, para mapakilala natin yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos. Hindi sa Seventh-day Adventist. Kaya kinakantahan na lang kita, pambihira ka eh. Ayan, i-wave na natin, moderator. Ngayon, sabi mo kanina, kayo yung tunay na iglesyang nasa Biblia, tama? Therefore, tinatanggap nyo na ang founder ninyo ay si Kristo. Wala nang iba. Yes, dahil ang tunay na iglesia ay nagsimula po sa iglesia sa Ilang. No, yan o, sa Gawa 7:38, na kami ay tumanggap ng mga aral na buhay na ibinigay sa amin. Ang isa dyan ay ang Sabat at ang pagsunod sa kautusan. Ezekiel 40, versikulo 23 hanggang 24. Yan po. Next question. Ito, ngayon kung kayo ang tunay na iglesia at yun ang Seventh-day Adventist, ibig sabihin, nagpapasakop ka ba sa lahat ng inyong referensya at sa lahat ng aklat at sa lahat ng mga scholars ng Seventh-day Adventist? Yes or no? Yes. Next question. Ayun, ngayong nagpapasakop ka, tama ba ito? O sinong mas matalino sa inyo? Ikaw na nagsasabi na ang founder o puno ng Seventh-day Adventist si Kristo? O yung mga scholars ng Seventh-day Adventist dito sa inyong aklat na ang founder ng Seventh-day Adventist ay si Ellen G. White? Sinong mas matalino sa inyo? Ikaw na nagsasabing si Kristo o yung mga founder ninyo at mga panunuan ninyo nagsasabing si Ellen G. White? Sagot! Pareho. Ikaw Objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Sige, proceed. Objection. Naiipit na siya. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, mamili siya sa dalawa categorical ang tanong ko. Ngayon, sino ang mas matalino sa inyo? Ikaw na nagsasabing si Kristo ang founder ng Seventh-day Adventist? O yung mga scholars ninyo? O yung mga pamunuan ng Seventh-day Adventist sa Seventh-day Adventist Fundamental Doctrine sa 224 page na nagsasabi na ang founder ng Seventh-day Adventist
ay si Ellen G. White. Sinong mas matalino sa inyo? Ikaw o yung mga scholars ninyo? Okay, Bro Denmar, may counter objection ka ba? Counter objection dito. No, pa siya nag-interrupt, sumasagot ako. Sagot ko nga po bot eh. Okay. Bro, Jared, tinatanggap ko yan yung vote bro ha. Ang pinipili niya yung siya at yung scholar nila. Ayun ba yun? Bro Denmar, proceed ka bro. 20 seconds bro sa pagpapaliwanag. Oo, vote. Bakit? Ikaw po ang mali dito. Dahil si Ellen White ay hindi po founder, kundi co-founder. Hindi lang naman si Ellen White ang nag-co-found, no? Si Apostol Pablo man, no? Founder din. 1 Corinthians chapter 3, nagtatayo siya sa saligan ng... Next question. Pabihira ka naman, oh. Ngayon, ang nakalagay ba dito, co-founder o co-founder? Sagot? Ang nakalagay dyan, ang nakalagay dyan, no? Co-founder talaga yan dahil may libro ako nito. Objection, moderator. Okay, time stop muna. Objection, Jared, ano yan bro? Ang tanong ko sa kanya dito sa mismong aklat ng Seventh-day Adventist sa Fundamental Doctrine sa page 224. Ngayon, ang nakalagay ba dito, founder o co-founder? Sagot. Okay, Brother Denmar, meron ka bang counter objection doon or mamimili ka? Counter objection. Okay, bro. Sinasagot ko nga po eh. Ang sabi ko, ang nakalagay, co-founder. Okay, proceed bro. Co-founder yung pinipili niya. 20 seconds bro, paliwanag mo. Akala niya kasi, siya yung may libro eh. Eto may libro ko, Seventh-day Adventist Believe. So dito sa page 224 yung sinasabi mo. Eto, qualification for baptism ito. Nako, mukhang maling page yan. Huwag kang magsinungaling. Qualification for baptism yan. Ayan Next question na bro. Next question. Ayun. Ulit ang tanong. Sino ulit ang mas matalino sa inyo? Ang mga founder ng Seventh-day Adventist na nagsasabing ang founder nyo ay si Ellen G. White? O ikaw ang nagsasabi na si Kristo ang founder ninyo? Sumagot ka. Pambihira ka naman. Both na. Mali ka ang page mo eh. Ayan may libro ako. Qualification for baptism yan, page 224. Walang Ellen yan. Mali ka. Next question. Wait lang, wala pa. Wala pa bro. Wait lang. Mali yung page mo. Ayan, 224. Next question. Next question. Next question ngayon. Sabi mo kanina, ang tamang iglesia makikilala sa turo at isa doon ng bautismo. Tanong ko sa inyo, ilan ang bautismo ng Seventh-day Adventist? 1, 2, 3, 4, 5? Sagot. Isa. Ayun. Okay. Next question. Ngayong isa, meron ba kayong rebaptism? Dahil sabi mo makikilala sa turo, kasama sa turo ito. Meron ba kayong rebaptism? Meron o wala? Categorical. Yes, meron. Isa lang ang baptism namin. Ang baptism namin sa pangalan ng Ama, ng Anak. Objection, moderator. Time stop muna. Objection tayo. Objection, moderator. Bro, Jared. Ang tanong ko sa kanya, sige. Ito, ang tanong ko sa kanya, meron ba silang rebaptism? Meron. Ngayon, kung meron silang rebaptism, ilan na ang bautismo ninyo? 1, 2, 3. Hindi ko sinabing sa pangalan ng Ama, Anak. Alam naman natin yun eh. Kahit grade 1, alam niyo. Okay na. So, counter objection dito, Brother Denmar, ano yan bro? Sumagot naman po ko na isa eh. Okay. Ayaw niya tanggapin yung paliwanag ko. Okay, so tinatanggap ko yan bro as a valid answer yung isa, pero sa paliwanag kahit tutol ka dyan, yan talaga yung sagot ni Brother Denmar. Proceed ka bro Denmar, 20 seconds bro. Isa. Isa dahil in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, at isang method lang, water baptism. Walang wisik-wisik at buhos sa amin. Isa lang, lulubog sa tubig. One form lang. Baptism by form. Hindi mo kailangang bilangin kung ilan. Next question. Sige. Ngayon, kung isa lang, pag natiwalag ba sa inyo at nagbalik loob, hinabang time na,
Sayang. Time. 7 minutes. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live dyan. Siyempre, si Dominic Fernandez, sabi niya, SDA puro pero bautismo. Shoutout din kay Neil Macatol, pakay kang adka. Shoutout din kay Nenyo Padrera, marami silang founder. Diyan, di lang si Ellen G. White. Sabi naman ni Niel, bogus itong ADD na to. Shoutout din kay Jessler Joy Alimis, si Eddie Soriano, founder din sa MCGI. Shoutout din kay Bon, hindi mapakali yung ADD. Ano ba yan? Nakabata? Shoutout din kay Eman Adan, nakainom ba yan si Jared? Ang Gaslaw. Shoutout kay Noel Pastor Ramos, kawawa eh. Shoutout din mga kapatid kay Erin Manlapas Ipit. Shoutout din mga kapatid dito sa ating si Rodney Ciudad. Tama sir, sabi niya. At si Jessler, ito yung kanina. Big Boy Salinas, maraming sa sabat ayon sa Biblia. At Rolando Bayani, siguro mga mahilig sa baboy pero payatot. Ito din kay Samuel Mosqueda, ay sus balingbeng. Sabi ni Rolando Bayani, marami pang kakainin si Jared para makascore sa debater ng SDA. Max Beleno, sabi niya, alagad talaga ni Soriano, mas naniniwala doon sa mga Pariseo laban kay Kristo kaysa kay Kristo, kasama iyan sa nagpapatay kay Kristo. At shoutout din kay Maricel Moncada ng JW. Naku po, sabi. At nako tayo sa ating rebuttal. Brother Jared ng Iglesia ng Diyos. Your time start now. Yan, magandang tanghali ulit. Si kapatid na Denmar, alam niyo mga kapatid, naiipit no? Ngayon, bago natin i-clarify yung mga sinabi niya, wawalisin muna natin. Dahil lahat ng sinasabi niya mali eh. Ngayon, yung tinanong ko sa kanya, moderator, i-clarify ko lang, mayroon pa bang tanungan nito pagkatapos? Sige. Ngayon, i-clarify ko sa kanya, ngayon, yung tunay na iglesia ba? Meron bang bautismo? Meron. Ngayon, ilan ang bautismo nun? Isa. Dahil isa dun sa katangian ng iglesyang nasa Biblia ay yung pagkakaisa. Katunayan, nung umakyat na si Kristo, sabi, 17:11 ng 1, at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Hindi naman sinabing, ingatan mo sila sa pangalan ng Sabado para sabihin mong Seventh-day Adventist Church. O sa Portuguese, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wala naman sa Biblia yun eh. Ngayon, kung may mababasa man siya, putol-putol, chap-chap. Ba't mo naman chap-chapin eh, kumpleto na Biblia. 34:16 ng Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, inyong basahin, kahit isa dito hindi magkukulang, walang mangangailangan. Kay Denmar, nagkukulang. Katunayan, wala namang 70 Adventist sa Biblia, papangalanan mo, kayo yun. Kaya ang hinahanap ko sa kanya, sino bang founder ninyo? Kasi ang founder ng iglesyang nasa Biblia, ang pangulo nun, si Kristo. Paano naging pangulo? Pinapagkasundo eh. 2:16 ng Efeso, at upang papagkasunduin silang dalawa, sa isang katawang sa Diyos. Yung katawan pala sa Diyos. Hindi naman pala sa Seventh-day Adventist. Ngayon sinabi niya, kami ay katotoo dahil meron ako 10 poste. Pinabasa ko sa kanya, nasa Biblia ba 10 poste? Wala daw. Di nagsasalita talaga ng nonsense itong pastor na ito. Pastor Chap-Chap. 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. At isa dun sa utos ng tao na itinuturo ni Denmar, yung 10 poste daw niya. Ano ko ba? Pastor? Meralco? Kung Meralco ka, sana naman wag mong taasan yung kuryente. Tinataasan mo kuryente namin. Cha-charge lang naman ako eh. Tsaka wala naman ibang gamit dito sa amin eh. Kaya itong pastor na ito, sintido ko muna lang mga kapatid. Dito ba tayo magpapaakay sa pastor na walang paninindigan sa pananampalataya? At kinokontra rin mismo yung mismong pahayag na sinasabi niya. Hindi ako magpapakay dyan. Lalong-lalong na sa pangangasiwa ni Ellen G. White. Bula ang propeta ngayon. Sinabi niya, pahabol niya kanina. Ang tunay na iglesia may propeta. Wala naman akong tutol may propeta kayo eh. Bulaan nga lang. 24 ulit ng Mateo. Paulit-ulit na nating binabasa. Hinaan mo nga yan.
sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang Kristo at bulaang propeta. At isa dun sa bulaang propeta na sinasabi sa Biblia, yung puno ni Denmark, yung si Ellen G. White. Kaya nga, inamin niya yun. Tinanong ko sa kanya sino mas matalino sa kanila nung mga founder niya. Iba yung libro na hawak niya sa libro ko eh. Eto, mangungulekta lang ng libro, chismis pa. Ako papapartangan yung sinungaling. Hoy, ikaw yung sinungaling. O basahin natin sa Seventh-day Adventist Belief, a biblical exposition of 27 fundamental doctrine sa page 200.4. Ang nakasaad, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. So who is Ellen G. White? One of the founders. Wala naman sinabing one of the co-founders. Sinungaling ka, Denmark. Alam mo yung pagsisinungaling, aba, hindi nasang galing sa Diyos yan. 8:44 naman, kayo sa inyong amang diablo at ang mga nasa ng inyong amang inyong ibig gawin. And yung mga nasa ng ama nila na ibig nilang gawin, kaya gaya ng ginagawa nito ni Denmark, yun ang magsinungaling. At isa rin sa uri ng kasinungalingan, yung iba-ibahin mo yung mga sentido ng sinasabi mo sa mismong pagkakataon, sa mismong oras. Kinukontra mo eh. Ngayon, pag kukontra niya pa yung sinasabi ko, makikilala ka sa turo. Ngayon, makikilala naman sa pangalan. Eh, yung pangalan, isa sa turo yun eh. Ano ka? Katunayan, yung totoong iglesyang nasa Biblia, tinatawag sa pangalan ng Diyos yun. Ngayon, paano katong libu-libong denomination na nasa Wikipedia? Wala na akong pakialam doon, hoy. Ano pakialam ko doon? Hindi naman kami yun. Yung kinaaniban namin, yung iglesyang nasa Biblia, sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya at pagsunod sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. Hindi sa ebanghelyo ni Moises na sinusunod mo. 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb. Kaya sa pagkakataong ito, hindi lang siya gibae. Dinimolish pa pati yung mga pundasyon nito, pati yung poste daw niya. Ewan ko kung ano ba to si Denmark. Meron bang ano ito? Meron bang, ewan ko na lang mga kapatid, ano? Wala naman tayo nakikitang poste. Meron daw siyang poste. Nasaan ba yung poste mo? Nasa Cagayan? Nasa Bulacan? Nasaan ang poste mo, Denmark? Kasi dadamay mo pa si Brad Eli. Wala namang kinalaman si Brad Eli dito kung kailan patay na tsaka nyo dinali. Ako nandito, akong kalabanin ninyo. O, naintindihan mo, Denmark. Hindi pagyayabang ito, nasa Biblia ito. Dahil pagdating sa debate, wala nga atrasan ng Iglesia ng Diyos. Bakit? 2 Korinto 4:5, sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta at ng mga malinghak at bawat bagay na matayo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya nga ginigiba ko yung sinasabi niyang mga patutsade. Ngayon, ang katangian ng iglesyang nasa Biblia, yung bautismo. At yung pagkakaisa gaya ng pinutol ko kanina. Ngayon, itutuloy natin. Dahil nilagyan muna natin ng konteksto eh. Ngayon, sinabi natin yung pagkakaisa na pinaiingatan ng Diyos o pinaiingatan ni Kristo sa Diyos sa kanyang pangalan, yung mga sinasakupan niya at yun ang kanyang sambahayan. Ano ba'y sambahayan ng Diyos? Seventh-day Adventist ba? 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin saan? Sa bahay ng Diyos. Na ano? Na siyang Seventh-day Adventist? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Iglesia ng Diyos. Hindi Seventh-day Adventist. Ano ka ba naman, Denmark? Kung kakainin naman yung sinasabi mo na ang tunay na iglesia makikilala sa turo, isa dun sa turo ng iglesia, yung pag-iingat ni Kristo sa pangalan ng Ama dun sa sinasakupan niya. Hindi sa pangalan ng Sabado para sabihin mong Seventh-day Adventist. Katunayan, 4:5 ng Efeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa Seventh-day Adventist, pag tumiwalag ka, ire-rebaptize ka. Ilan na bautismo? 2 na. Naintindihan niya mga kapatid? 2 na. O tunay na iglesia ba yan? Hindi. Bakit? Dala-dalawa na eh. Pag isa lang, Denmark. Sa'yo pala isa, 3. Sa'yo pala isa, 2. Kaya hindi siya makasagot sa tanong ko eh. Dahil ang iglesia, ang kinaaniban niya, founder, sulpot ni Ellen G. White na isang protestanteng sulpot. Mas matanda pa sa inyo Katoliko. Alam mo, Denmark, pambihira ka naman, no? Kaya yan ang nangyayari sa'yo eh. Hindi ako stand sa Catholic Church, ano? Pero kung pagbabasihan lang naman ng totoo, basta totoo pa sa inyong Catholic Church dahil bulaan ng propeta ninyong si Ellen G. White.
Sulpot kayo, yan ang katotohanan. Sulpot at lalong madali, sulpot ang Seventh-day Adventist. Katunayan, sila'y sinasabi sa 4:1 ng unang Timoteo. Basa, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Ang iba'y magsisipag-sitalikod sa pananampalataya at makikinig sa aral ng dyablo. Anong klaseng aral ng dyablo yung nagagawin magsisipag-sitalikod sa pananampalataya? Tuloy, ipagbabawal nilang pag-aasawa at pagkain sa mga lamangkati. Yung baboy, lamangkati yun eh. Lamangkati yung baboy, pinagbabawal ba nila? Pinagbabawal nila. Ngayon, sila yung kinatutumpakan ng hula sa 4:1 ng unang Timoteo na ang aral ng dyablo, ipagbabawal ang pagkain sa mga lamangkate o sa mga hayop na nilikha ng Diyos. Kasama ba yung baboy doon? Huwag mo naman sabihin yung baboy, robot. Ano ka ba naman? O ano, Mark? Anong gusto mong kanta? Kakantahan kita. Pero bago natin kantahan si Mark, i-clarify muna natin. Mark, hindi mo masagot itong tanong ko. Sinong mas matalino sa inyo? Ikaw ba na nagsasabi na ang founder ninyo ay si Kristo? O yung mga scholar ng Seventh-day Adventist na nagsasabi na ang founder ninyo ay si Ellen G. White? Sagot lang, Mark. Sagot lang, Denmark. Nalilito tuloy ako. Yung dami kasi Mark na nakadiskusyon ko. Ano lang, sagot lang, Denmark. Sino mas matalino sa inyo? Ngayon sabi niya, both. Ba't niyang sinabing both? Hindi niya kasi masagot ng categorical eh. Kasi lahat ng sagot niya doon, lulusot siya sa kanal. Ngayon, Denmark. May napatunayan ba si Denmark? Walang napatunayan si Denmark. Nagkalat siya sa debate na ito. Walang napatunayan. Yung posting sinasabi niya, wala sa Biblia. Poste ng Meralco yon. Doon sa kanila meron. Anong oras na, moderator? 5 seconds. Okay. Salamat sa Diyos, mga kapatid, at pagpalain nawa kayo. Kaya mga kapatid, napatunayan natin sa panahong ito na ang Seventh-day Adventist hindi ang tunay na iglesyang nasa Biblia. Hindi ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Ngayon, tinatanong niya sa akin, ano sa Greek yung salitang lamangkate o karne o meat? Hindi ko lang sinasagot dahil wala sa tema yon. Palitan natin ng tema, sasagutin ko yan kahit hanggang gabi tayo. Ngayon, ibig sabihin ba yan, umiiwas ka na? Hindi ko umiiwas. Sasagutin ko nga kaso wala sa tema. Dahil ang ibig sabihin nun sa Greek o yung Greek interlineal nun ay kreas. O kres. O ngayon, naintindihan mo ba to, Denmark? Pambihira ka naman. Hindi mo sinasagot yung tanong eh. Ako sumasagot ako sa tanong mo dahil tungkulin ko yon dahil Kristiyano ko. 3:15 ng unang Pedro. Inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Ngayon, lahat ng sinabi niya, nonsense. Unbiblical. Ngayon, dun sa bagong langit, merong Sabat. Tama. Dahil ang ibig sabihin ng Sabat, kapahingahan. Nasan ba si Kristo? Nasa itaas rin sa langit si Kristo eh. 3:1 ng Kolosas, kung kayo ngay muling binuhay nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na si Kristo'y kapahingahan o si Kristo'y Sabat? Hinahanap niya sa akin letra por letra. Hoy, pastor, pambihira ka naman yung pananampalataya tinanggap ko sa iglesia ng Diyos. Pag magbabasa ka ng Biblia, hindi sa titik, hindi letra por letra. Ikaw inaanap mo sa akin, letra por letra, palalabasin mo ako dun sa argumento ko eh. 3:6 ng 2 Korinto, na kami naman, na pinamaging ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Ngayon, babasa ako, hindi sa titik. 11:29 ng Mateo, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kanino? Kay Kristo. Kailan? Pag pinasan niyo yung pamatok niya, sinunod niyo yung utos niya. Eto, utos na ito, sinusunod yung kautosan ni Moises eh. Binago na nga eh. Dumating na si Kristo na sa panahong Kristiyano na tayo. 7:12 ng Hebreo. Dahil lang palitan ng pagkasaserdote, ay kinakailangan rin palitan ng kautusan. Yung 10 utos, inutos ng Diyos yan kay Moises o tinatawag yung kautusan ni Moises. Saan inutos yan? Sa Pilipinas ba? Sa Amerika ba? 4:4 ng Malakyas. Alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa Horeb para sa buong Israel. Inutos yan sa buong Israel.
Kaya kung susundin mo yan, yung parang kapitbahay nyo, nag-uutos, hindi naman ikaw yung uutosan, ikaw yung sumunod, napakabastos mo. May sariling utos sa atin at yun ang utos ng ating Panginoon Kristo. Katunayan, 17:5 ng Mateo, samantalang nagsasalita pa siya, narito isang alapaap na lumilim sa kanila na nagsasabi, itong sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ngayon, paano natin pakikinggan si Kristo ngayong patay na siya? Maririnig natin yung tinig niya. 10:16 ng 1, at meron akong tupa, hindi siya kulungang ito, at di rin ginilang aking tinig. At yung tinig ni Kristo, hindi tinig ni Moises yun. Dahil yung kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano, pag sinunod natin, hindi na natin ikaliligtas yun. Kasama doon ang Sabat. 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya kahit maghubot-hubad ka, magpapako ka sa krus, sinasampalatayan mo yung utos sa lumang tipan, gaya ng 10 utos, walang kabuluhan sa Diyos yun. Dahil ang may kabuluhan sa Diyos at aariing ganap tayo na kautusan, yun ang utos ni Kristo. 15:2 ng unang Korinto. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo, yun ang utos ni Kristo. Kaya kakantahan na lang kita, Denmar. Naalala ko sa iyo yung yun ang pag-ibig kasi sa kaaway, 5:44 ng Mateo. Kantahin natin. Ito, alam ko to, Denmar Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Ang laging panaginip ko'y tanging ikaw. Ngunit ang totoo madalas mong mapag-alinlanganan. Ang puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. Ang pag-ibig kung lubusan kay hirap maunawaan. Ang puso ko na may sumpang dalisay, laging wagas kahit mapagbintangan. Kaya sa panahon na ito, pinagbintangan tayo. Pinagbintangan niya rin si Juan na chismoso. Ulat galing kay Apostol Juan yung 1:3 ng unang 1 Ulat niya yun na 5:18 ng 1 na sinira yung araw ng Sabat.